We have with us retired Philippine Navy Rear Admiral Romel Ong, who also teaches, I think, At practice at the Ateneo de Manila University. Admiral Ong, thank you for joining us. Magandang hapon, Ed, Manny, tsaka Sec Ronald. Opo, magandang... Happy New Year, Admiral! Yan, yes, Yeah, Happy New Year, Happy Admiral. New Year, Oo. Sec. Oo. Admiral, kasi China has been doing exercises around Taiwan for years. What is new in these exercises? Ano bang significance itong exercises na ginawa nila nung end of the year? Thank you, Manny, for the question. So, i-deconstruct natin siya in two aspects. Yung political tsaka yung operational. Okay. Yung political, parang response yan ng China doon sa nangyayaring engagement between the United States saka yung Taiwan. Yung nagle-level up kasi yung Amerika in terms of yung support sa Taiwan, which is contrary doon sa kumbaga yung gusto mangyari ng China, which is hayaan na lang yung Taiwan mag-isa. Okay, so that's the political part. So yung exercise, may aspeto kasi exercise na tawag namin yan yung signaling tool. For signaling, ibig sabihin, ginagamit mo yung exercise para magpahiwatig ng doon sa isang target audience mo. Ginagawa rin naman natin yan sa balikatan. Ginagamit natin siyang signaling tool for military diplomatic purposes para magpahiwatig sa ating target audience, which is kadalasan China. So yun yung political. Yung operational, meron yan yung tinatawag na, may generic na, sa campaign planning, meron yan generic na phasing. Tatlong phase yan. Yung shaping, yung decisive phase, tsaka yung termination phase. So sa shaping, yung bang kinakahon mo yung objective mo in such a way na yung gusto mong mapaloob, which is yung Taiwan, ma-isolate siya. At the same time, gusto mong itsapuera yung mga maaaring sumuporta sa kanya. So in this case, yung paglatag ng exercise is to shape away yung US at saka yung, I think, yung Japan. Kasi kung marirecall nyo, Manny, merong statement yung bagong Prime Minister ng Japan lately na naging controversial. Yes. So merong ganong laro siya. Ang nakita ko lang na is, hindi natin napansin, kasama tayo ron sa shaping hindi lang tayo masyadong sensitive dun sa signaling ng China sa atin. Kung makare-recall mo, mga last 2 days, merong insidente ni-report yung Coast Guard. Yung research vessel doon sa Norte. Tapos yung report ng Philippine Space Agency, yung parang remnants ng rocket na tatama doon o babagsak doon sa Norte rin. Okay? So, kung i-interpret natin yan, it's a benign, kung parte yan ng exercise in a way, signaling nila yun sa atin. Kasi kailangan, kumbaga, kung gusto mong i-occupy o atakihin yung Taiwan, kailangan parte ng plano ng China is paano niya i-isolate yung Taiwan away from sa Pilipinas, sa Japan, tsaka South Korea. Kasi yun yung yun yung mga allies ng Amerika na pwede magsuporta sa Taiwan. So yung posisyon ni President Marcos na kahit ayaw natin o gusto, damay tayo diyan kung may mangyari sa Taiwan. Tama 'yun. Kasi hindi masyadong significant yung parte yung northern part ng Pilipinas para iwasan ng China kung ano man yung plano niya sa Taiwan. Admiral? Yes, sir. Isang dahilan kung bakit medyo aggressive yung China ngayon sa Taiwan, at least lately, dahil doon sa billions of dollars ng US. ng military armaments na binenta ng US sa Taiwan. 11 billion. No? Ang tanong ko, Admiral, ay gaano ba ka-solid ngayon ang commitment ng US sa Taiwan? Dahil nung panahon ni Biden, for the first time, an American president admitted that they will defend Taiwan militarily. Paglihis ito dun sa strategic ambiguity since nung panahon ni Kissinger, no, na naging parang foreign policy ng US vis-a-vis Taiwan. Pero ngayon, ano ba,
tutuloy ba ni Trump yung ganong klaseng statement ni Biden? Or babalik siya dun sa strategic ambiguity ni Kissinger? Salamat sa tanong, Sek. Actually, may sinulat akong op dyan sa Rappler eh. Ang tawag ko dyan, strategic retreat na eh. Hindi na ambiguity. Kumbaga, magko-concentrate si Trump sa sa Western Hemisphere eh, sa continental Americas eh. And kung ano man yung suporta niya sa Taiwan, I think these are residual yung after effect ng ng prior commitments ng US. Kasi may suporta dapat na tinanggap yung Taiwan noon pa na hindi na ibigay ng Amerika. Okay. Kumbaga may utang yung Amerika sa Taiwan. So this is part yung parang binabayaran lang niya yung mga suporta kasi hindi naman libre yung bigay ng Amerika eh. Binabayaran ng Taiwan yun. Eh. Business yan. Okay. Negosyo yun eh. Then balikan ko lang yung tanong ni Sec Ronald, yung kay Biden versus Trump. Ang assessment ko kasi ever since, even nung time ni Biden is merong sense of overcommitment yung Amerika pero hindi niya mapilapan, hindi niya kayang gampanan. Ang pinanghuhugutan ko rito is example ko lang yung US Navy nila. Kasi may problema yung Amerika sa shipbuilding capability nila at saka yung number ng mga vessels nila ng US Navy na nag-decline significantly since 2015. So kaya ang concentration ngayon nila ng Trump administration is paano i-revive yung kanilang shipbuilding industry na nawala nung partly apektado siya ng globalization eh. Kasi lumabas sa Amerika yung talento eh, tsaka yung capability, napunta sa China, napunta sa South Korea, napunta sa Japan, napunta sa Europe. So ngayon, wala nang industrial base yung Amerika for shipbuilding. So even if mag-commit si Trump at the level na kinumit ni Biden noon, nakikita naman natin sa sa media reports, meron time nga walang aircraft carrier battle group sa Pacific Ocean eh. Nandun lahat sa Middle East eh. Kumbaga kinakapos na siya. So, maaring hindi gustuhin man nila, maaring hindi nakayanin because of yung industrial capacity, supply chain issue, tsaka yung lack of assets na eh. Follow up lang, Admiral, no? Perhaps may ganong klaseng weakening yung US in terms of commitment sa Taiwan. Sabi nyo nga, strategic retreat. Pero siyempre, iba yung kanilang relasyon sa Japan at saka sa Korea. Halimbawa, ang Japan ay with the current Prime Minister, for the first time, nag-establish ng mga offensive missile capability dun sa island ng Japan na nearest Taiwan. So, kung madadamay sakali ang Japan at saka ang Korea sa isang possible invasion ng China sa Taiwan, hindi ba mauobliga ang US na if not defend Taiwan, at least defend Japan and Korea? Salamat, Check. I-qualify ko lang yung tanong mo, yung sagot ko sa tanong mo. Sa akin kasi symptom yan nung kumbaga, babalik ko rin sa statement ko kanina na medyo kinukulang na kinakapos na yung Amerika. So makikita natin, yung South Korea at saka itong Japan, nag-modernize din ang military nila. In fact, yung Japan, halos bibitawan na niya lahat yung commitments niya nung post World War II eh. Na kumbaga peaceful na siya eh, peaceful nation na siya. Hindi na siya magre-rearm. So ngayon baliktad eh. Kasi nagkakaroon ng vacuum. So alam naman natin nobody wants a vacuum. Pag may vacuum yan, may magpipilap diyan. So nangyari, dahil kinakapos si Amerika, pinipilapan ngayon ng Japan yung vacuum dito sa East Asia. At the same time, yung South Korea ganun din. In fact, parang kung pahapyaw, kung titingnan natin, meron ng konting bulong-bulungan about developing a nuclear capability both for South Korea and Japan. Medyo hindi pa ganun na traction, pero meron ng ganun. Kasi nga nakita nila, magkakaproblema na tayo kay Amerika in terms of yung commitment niya sa region. That would be controversial if Japan starts nuclear capability. Admiral, pasundot lang ako kasi we've talked about the US commitments to Taiwan, to Japan, to Korea. What about the Philippines naman?
I do recall several years ago we started getting a clear messaging from the U.S. as far as the MDT is concerned. Na they will stand by the MDT with stand by our ironclad commitment or their ironclad commitment to the Philippines. But with what's happening now with Trump again focusing on the Western Hemisphere, will that affect how the U.S. interprets the MDT and when it can be triggered? Salamat Ed sa tanong, no. So kung titingnan mo yung kung nabasa natin yung yung National Security Strategy, yung kaka-publish lang nila. Itong December. I think this month lang eh. December po. Hindi naman mention yung Pilipinas except South China Sea. peripherally mentioned because of yung South China Sea. Yeah. Mhm. So ibig sabihin, hindi po medyo literal yung interpretasyon ko doon. Peripheral yung Pilipinas sa issue. Ang focus nila is to keep the South China Sea open to freedom of navigation. Okay? So ang nakita ko dito kung interest ng Pilipinas ang pag-uusapan, kakabit yun doon sa South China Sea interest nila, which is make sure that that part of the global commons is open to commerce and maritime traffic. Hindi siya isasara. Okay. So doon kung planner ka ngayon ng Pilipinas, doon may kakabit ngayon yung paano mo ngayon papasok yung interest natin tsaka saan magko-convert sa interest ng Amerika. But to be specific about it, for example, I know what you mean about it. They just simply want to keep South China Sea open, freedom of navigation and all that. But for specific areas like, for example, sa paligid ng Sierra Madre o BRP Sierra Madre, Scarborough. That area does not necessarily force the U.S. to commit because of the issue of freedom of navigation. That might be seen lang as something between the Philippines and China. So if there's friction in those specific areas, would the U.S. come to our help? Ang sagot ko dyan, Ed, kung marirecall mo lumabas sa media, kaka-establish lang nila yung Task Force Philippines. November. Yeah. Yun. So yun yung sagot sa tanong mo. In terms of yung commitment, nag-set up na sila ng, ang tawag namin dito, CCC, yung Command Control Communications Mechanism para mag-usap yung armed forces natin tsaka yung Indo-PACOM. So, nilagay na nila yan dito sa Pilipinas o sa Manila. Sa Camp Aguinaldo. Okay. Kumbaga, operational mechanism na yan para mag-usap kasi before, ang discussion, Manila tsaka Hawaii sa Honolulu. Medyo malayo yung So I think yung pagkakaintindi ko, yung Task Force Philippines evolved from yung task group o task force kinreate nila after yung June 17 incident. Task Force Ayungin. Ayun, sa Second Thomas Shoal. So meron silang kinrate yun. So Oyster Bay. ito yung parang evolution yan. Nag-level up siya, naging Task Force Philippines. Pero Admiral, kasi sa NDAA nila na pinasan ng US Congress, parang lumaki yung military assistance sa Pilipinas. Parang merong 500 million a year for 5 years. So, total of $2.5 billion. At meron pang 1 billion loan na repayable after 70 years. Ano pong indication niya na talagang tumutulong ang Amerika sa atin? Kasi tayo yung weakest link, capability-wise, tayo yung weakest link sa First Island Chain So, kailangan natin mag-level up. Kumbaga mag-level up tayo. So, yun yung nila, yung solution nila is i-supportahan tayo in terms of financial para we have enough resources to actually modernize. Kumbaga, yung modernization budget ng AFP, parang partly nadamay din ng flood control yun So, binawasan noong 2025, binawasan yung modernization. hindi naman kalakihan na nabawasan pa. Pero in relation dyan, Admiral, no? Usapin ng South China Sea, West Philippine Sea, at saka Taiwan. Pero di ba ngayon, nagsisimula na mag-establish ng missile system ang US sa ating northernmost tip in relation sa Basa Strait at saka in relation ostensibly sa possible invasion ng Taiwan. Halimbawa, yung Batanes Group at saka yung Ilocos
Di ba nagsisimula na sila mag-establish ng mga missile systems dyan? So hindi ba yan a possible flashpoint? Dahil kwan yan hindi lang yan in relation sa South China Sea, kung hindi in relation na yan sa Taiwan. Salamat, Check, sa tanong. Number one, dapat itanggalin na natin yung mindset na ang Taiwan tsaka South China Sea magkaiwalay. O yung Northern Philippines tsaka yung West Philippines Sea magkaiwalay. Isang kumbaga sa naval context, isang theater of operations lang yan. Kasi dagat lang yan eh. It is connected eh. One flows from the other eh. So hindi mo pwede siyang iwalay. So isang theater of operations lang yan. Hindi mo pwedeng i-segmentize si Ayungin Shoal, si Panatag Shoal, or si Pag-asa, tapos si Batanes Group Islands. Isa lang theater of operations lang yan. Pangalawa, dalawa lang naman ang choice natin eh, o pati ng Amerika eh. Either hayaan natin yung business as usual, then si China would sometime in the future escalate and actually make a move on Taiwan. Then we will be facing a very difficult political question, which is, do we allow the Philippines to be used as a staging area for counter-response sa Taiwan? Okay? So ang point of view ko dito, which I think yun din ang ginagawa naman ng armed forces natin tsaka ng Amerika, is wag mo na antayin na dumating pa doon. So the best way to do it is create the deterrent effect right now. So that means i-harden mo na yung Northern Philippines with the appropriate capabilities para ma-disrupt mo yung calculation ng China. Kasi right now, ang calculation niya, open si Basi Channel, open si Luzon Strait, open yung Batanes Group of Island. Now, kung in-strengthen natin yung, hinarden natin o in-strengthen natin yung posture natin doon, magdadalawang isip si Taiwan, si China ngayon. Medyo dihado na yung barko ko kasi meron na silang mga missile system doon. Obvious naman na ang target niyan yung barko ko eh. So baka sakali hindi ko na itutuloy, baka 10 years later na lang ako mag-iisip. So the point is, it's either we disrupt the calculation ng China now or pay for it with a political dilemma or political dilemma in the future kung papayagan pa natin yung Amerika so maging staging area yung Pilipinas. So, Admiral, dun sa balikan ko lang yung assistance ng Amerika, ano pong dapat na capability ang dapat nating kunin, i-acquire with this $3.5 billion assistance from the US? Ang problema ko lang sa assistance from the US, kailangan ang bibili mo American equipment. Medyo mahal yun. Okay. So, at least for the Navy, I can all speak for the Navy, nailatag na naman namin yung capability requirements eh. Kaya nga bumili tayo yung land-based anti-ship missile system, yung BrahMos sa India. Anti-shore, Kasi ang namin doon, hindi natin kayang talunin si China yung paramihan ng barko. Okay. So ang doon is kung magkakaroon ng problema, we will address it from land. Okay. Hindi pa natin pwedeng gawin, Admiral, yung ginawa ng Ukraine since hindi rin ganun ka-dependable ngayon yung support ng US or even NATO. So they established an asymmetrical framework sa kanilang sa invasion ng Russia sa kanila. They developed their drone capacity. They created millions of drones, not only hundreds of thousands. And at the same time, mas lesser yung cost kumpara sa bibili sila ng hardware galing sa US or sa As in Europe. local manufacturing Talagang pabrika sila ng drones Di ba ngayon pwedeng ganun din ang gawin natin? Develop a drone industry? Agree ako doon, Sec. Actually, yun yung diskurso ngayon sa sa armed forces is hindi bibili ng drone how to establish a drone factory dito sa Pilipinas. So, balikan ko lang yung sagot ko kanina. We bought the BrahMos anti-ship missile. Kaya lang, that was in 2016 na decision. At that time, hindi pa ganun karami yung Coast Guard at yung militia. So ngayon, since medyo mahal yung BrahMos, pupunta tayo ganoon sa sinasabi mo, Sec.
drones kasi is cheaper. Drones is cheaper. So kumbaga, whatever yung bibilin ng armed forces, we should think in terms of yung number one, it must be a cheaper system para yung return for investment natin mas pabor sa atin. Pangalawa, it should be attritable, meaning hindi ka na we need not go into very expensive weapon system, but rather yung marami. Okay? Yung may critical mass ka, which is babalik tayo, drone nga yung solution doon for asymmetric. Then we need to also look at yung laging sinosolve naman pero hindi ma-sustain yung cyber domain. Kasi vulnerability sa atin yun It affects all yung systems natin kung hindi natin maisara yun. Pag di mo pa yung drone mo dahil sa cyber attack. Yeah, nga, sir. Kaya kasi it might not have that much value if just have 1 or 2 batteries of anti-ship missiles or even 3 Brahmos. batteries of anti-ship missiles. Kasi ang usapan ngayon is swarming the enemy. Kasi there's certain type of air to ground to air defenses. So if you just have a battery or 2, you need to overwhelm them, and that's where the drones come in. Yes. Tama naman tama Tsaka kailangan din natin Nemesis, yung sa US Marines na Nemesis na nasa norte na, no? Yung problema kasi, so ang problema kasi sa BrahMos, kasi yung in-acquirean, nakita na namin ang problema natin, babalik tayo sa road network so babalik tayo sa DPWH na problema, which is yung bibili nating yung tangke, kay tangke man yan o yung erector yung truck ng BrahMos. Mahihirapan dumaan doon sa ating road network tsaka mga tulay. Oh, hindi kaya. Baka bumagsak pa yung tulay Oh, hindi kaya. Kaya lang ang habol natin doon yung range niya, kasi 290 kilometers yun Yung binanggit mo Manny, yung Nimitz, it's much smaller. Pero mas nimble siya, mas madali siyang i-deploy tsaka hindi siya problematic logistics-wise i-move around, no? Oh, parang But ang trade-off noon yung range lang. At saka parang syempre, 70 Admiral, a kilometers. missile system needs missiles. And missiles are expensive. Very expensive. Hindi naman pwedeng magpalipad ka ng missiles for the next 5 minutes. Ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy yun No? Tama sir. Kaya nga usapan ngayon, pag may conversation kami sa armed forces is, hindi pwedeng lang yung bibili ka equipment. Kailangan inisip mo na rin yung supply chain. Kasama na yung supply chain sa planning mo. So para kang bumili ng printer, bumili ka ng printer tapos isa lang yung cartridge na binili mo. At some point mauubos yun. Oh. Ang problema na ubos yung missile ng US sa Ukraine Sir, interesting India siya. naman yung BrahMos Sir, interesting sabi mo kanina, bumabalik tayo sa DPWH. Sa bagay, the BrahMos is supposed to be mobile, so it should be harder to track sana if it's able to move from place to place freely. Mabigat yun Oh, mabigat yun Oo. Dalawa bang dalawa yung per Tatlo yung tube. 3 tubes per. Parang alam ko, Manny, 2 na lang kasi nga mabigat Okay. Tatlo talaga design noon, parang ginawan 2 kasi nga mabigat, hindi Okay. daan sa road networks natin. Mahirapan. Two tubes per Nung launcher, dinesign sir. namin yan kasi, dapat every 24 hours, lumilipat yan ng posisyon Oo, kasi para hindi siya matrack down. Oo. Kaya lang, dahil nga doon sa road network, baka medyo challenging yung ganong concept ngayon. Tsaka yung Typhoon, nag-iisa lang. Ng US. Yung Typhoon kasi hindi atin yun Oo. Sa Amerika yun Kumbaga, Hindi nang binigay sa atin. Hindi nga, nila yun Hindi nang binigay sa atin Oo. Hanggang panood lang naman ata tayo dun Ano lang yun, display. Okay. Admiral, on a different note, anong tingin nyo dito sa statement ni Defense Senator Secretary. Robin Hood Padilla Yun. na magising naman daw tayo, na wala naman tayong mapapala na makikipag-away sa China. Kaya tigil na natin yung ganitong klaseng
pagkikipag-away. O wag na natin pakinggan yung mga manimugato, no, na gusto makipag-away sa China. So anong tingin niyo diyan, Admiral, dito sa statement ng ating butihing senador? Actually, minessage ko yung mga kaibigan ko sa Armed Forces. Sabi ko, kailan nyo ba tatanggalin yan sa reservist? Army nga pala yan, si Kasi Lieutenant reservist Colonel. yan eh. So sabi ko, pag ganun yung ano niyan, pasok pa ba sa profile ng ideal reservist yung ganong ano? So yun yung sagot ko sa kumbaga, he wears the uniform pero iba yung takbo ng utak niya. Hindi natin kailangan ng gano'n sa ating sandatang lakas yung defeatist yung attitude. Kumbaga, Admiral, nagkaroon Etikol. na tayo ng National Security Advisor na pro-China. weather lang naman yan eh. Naayos naman eh. Okay. Okay, Follow natin si Admiral. maraming salamat. The retired Maraming Philippine salamat. Navy Happy Rear New Year, Admiral Romel Admiral. Ong. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year, sir.